Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan.
Sa harap ng aligasyon, The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. korupsyon, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? panawagang aksyon ni Juan. Tunay nga bang of Justice at sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, abot kamay na nga ba ng mga Pilipino ang hustisya o nananatili pa rin itong para sa mayayaman lang? Ang mga naging hakbang ng ahensya alamin sa special report ni RH9 Tina Nolasco. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Sibilyan man o opisyal, lahat ay hahabulin at papanagutin. Itong tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Ngayong 2026, unti-unti na nga bang nakakamit ang panawagan ng pananagutan at hustisya sa bansa? Nagbago na ba ang usad-pagong na justice system sa Pilipinas? February 18, 2026, inaprobahan ng Supreme Court en banc ang isang makasaysayang resolusyon na nagtatakda ng mga pamantayan sa paggamit ng artificial intelligence sa mga korte. Binigyang diin sa framework na ang AI ay pantulong lamang sa tao at hindi kailanman maaaring pumalit sa diskresyon o pagpapasya ng isang hukom. April 13, 2026, lumagda ang DOJ sa isang makasaysayang Memorandum of Agreement kasama ang DICT at Presidential Communication Office upang labanan ang paglaganap ng AI-generated deepfakes, online disinformation at digital altered media na banta sa seguridad ng bansa. May 21, 2026, pinalakas ng DOJ ang pakikipagtulungan nito sa gobyerno ng Espanya sa pamamagitan ng technology company na Ineco para sa proyektong Kalesa Digital para bumuo ng isang matibay na digital legal framework para sa modernisasyon ng hustisya sa bansa. June 29, 2026, inilunsad ng DOJ ang Digital Case Management System para sa modernisasyon ng koordinasyon sa pagitan ng mga piskal at iba pang ahensya. Kasabay nito, inilunsad ang Online Prosecutors Clearance Application System na layong wakasan ng mahabang pila at personal na pagpunta sa mga tanggapan para sa aplikasyon at pag-i-issue ng Prosecutors Clearance kung saan maaari nang mag-apply, magbayad at makakuha ng clearance online. Sa pagitan ng huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026, pinaigting naman ng Supreme Court ang pakikipagtulungan sa mga international na institusyon. Kabilang dito ang pag-aaral at pakikipagpalitan ng kaalaman sa mga advanced digital system ng ibang bansa tulad ng South Korea at Australia upang i-upgrade ang kasalukuyang e-court system ng Pilipinas. July 2, 2026, nakipagtulungan ng DOJ sa Department of Budget and Management para sa Philippine Open Government Partnership 2026 agenda upang mas maging bukas, transparent at madaling ma-audit ng publiko ang mga transaksyon at programa ng kagawaran. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nadagdagan din ng aabot sa 1,000 ang mga prosecutor sa bansa. Pinataas na rin ang pamantayan sa pagsasampa ng kaso kung saan kailangan muna ng 7 mula sa 10 mga ebidensya bago makasuhan ang isang individual para maiwasan ang case harassment. Nagtayo rin ng 8 regional katarungan offices sa bansa para sa free legal assistance, referrals at mediation. Mas maluwag na rin anya mga kulungan kung saan mahigit 32,000 persons deprived of liberty ang na-release. Sa lahat ng development na ito, tiniyak na Secretary Vida na bagamat hindi perpekto, di hamak na naka-steroid na o mas mabilis ngayon ang justice system sa bansa. Ngayon, yung pagong naka-steroids na. Yung pagong na, usad pagong ngayon naka-steroids na, mabilis na. Mabilis na po at syempre hindi pa ho perfecto yung sistema. Pero nandun po yung passion ng lahat ng kawani, lahat ng opisyalis ng Department of Justice para magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Para sa SONA 2026, ito si RH19 Nolasco ng DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ang Pilipinas! Matagal na ring angal ng mga Pilipino ang hindi maayos at hindi makatarungang healthcare system sa bansa. Sa kabila kasi ng ipinatutupad ng zero balance billing at iba pang mga benepisyo, marami pa rin umanong anomalya ang bumabalot sa kagawaran ng kalusugan. Sa ika-5 taon sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, malulunasan na kaya ang mga sakit o problema sa pagkakasakit na idinadaing ng mga Pilipino? Narito ang special report ni Jeric Sakil. Isang taon matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang mga katagang. Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. At ang kanyang pangako, Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Ilan lamang yan sa mga ipinangakong pagbabago ni Pangulong Marcos sa nagdaang SONA 2025. Noong Hulyo nakarang taon, isang sektor ng kalusugan ang binigyang diin ng Pangulo. Isa rito ang zero balance billing, kung saan hindi na umano magbabayad ang mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation ng mga DOH retained hospitals. Sa loob ng isang taon, unti-unting ipinatupad ang zero balance billing sa mga DOH hospitals. Sa ilalim ng programa, pinagsama-sama ang mga benepisyo ng PhilHealth at iba pang government assistance upang mabayaran ang hospital bill ng mga kwalipikadong pasyente. Ayon sa DOH, daan-daang libong pasyente ang nakinabang sa program sa unang buwan ng implementasyon, habang patuloy ding isinusulong ang pagpapalawak nito sa piling LGU hospitals. Bukod sa zero balance billing, pinalawak din na pamahalaan ang ilang benepisyo ng PhilHealth. Kabilang dito ang mas mataas na coverage para sa piling sakit, outpatient services at iba pang medical packages. Ipinagpatuloy rin ang pagpapalakas ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagpapabuti ng primary care, digital health systems at pagpapaunlad ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit sa kabila ng mga programang ito, nanatili pa rin ang hamon sa aktual na paghahatid ng serbisyo. Sa maraming pampublikong hospital, patuloy pa rin naranasan ang kakulangan sa kama, limitadong kagamitan at kakulangan ng mga doktor at nurse. Bagamat may mga bagong infrastruktura at dagdag na pondo, hindi pa rin pantay ang distribusyon, kundi kung may sapat pang doktor, gamot at bakanteng kama sa oras na kailangan ng publiko. Samantala, habang isinusulong ng pamahalaan ang mga reforma sa kalusugan, sunod-sunod naman ang mga reklamong isinampa laban sa ilang matataas na opisyal ng Department of Health. Noong Agosto nakaraang taon, naghain ang Alliance of Health Workers ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban kay noon ay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at 5 pang opisyal kaugnay ng umano'y iligal na pamahagi ng halos 44.6 milyong halaga ng psychiatric medicine sa isang pribadong organisasyon. Itinanggi ng Department of Health ang mga paratang. Pagsapit ng Marso ngayong taon, muling naharap si Herbosa at 16 pang opisyal sa graft complaints laban sa umano'y halos 1.4 bilyong halaga ng mga expired, hindi na ipamahagi at hindi nagamit ng mga gamot at medical supplies. Muli, itinanggi ng ahensya ang mga paratang. Noong Hunyo, naghain din ng reklamo ang mga nagpakilalang concerned DOH personnel kaugnay ng umano'y mga paglabag sa procurement, budgetary at anti-graft laws. Kasunod dito, nagsampa rin ang Alliance of Health Workers ng hiwalay na reklamo laban kina Herbosa at Health Undersecretary Albert Domingo kaugnay ng umano'y business class upgrade sa biyahe patungong Geneva para sa World Health Assembly at umano'y maling paggamit ng pondo ng ahensya. At pinakahuli, isinampa rin ang reklamo ukol sa umano'y 145.9 milyong fund diversion. Sa lahat ng mga kasong ito, mariing itinanggi ng Department of Health ang mga paratang at iginiit na ang mga transaksyon ay alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman
congressman ang mareklamo at wala pa itong desisyon o hatol. At ilang araw bago ang SONA 2026, bumitaw sa pwesto si Herbosa bilang Health Secretary na ayon sa Malacanang ay dahil sa kanyang health concern. Isang taon matapos ilatag ng Pangulo ang kanyang pangako sa sektor ng kalusugan, may mga programang naipatupad, pagdagdag ng mga benepisyo at pagpapatuloy ng mga proyekto. Ngunit kasabay din ito ang kabi-kabilaang issue na kinasangkutan ng mga opisyal ng ahensya. Ngayon sa paghahatid ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, muling susukatin ng publiko kung gaano nakalayo ang narating ng mga pangako sa nagdaang taon at kung ano pa ang dapat gawin upang mapagtibay ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Para sa SONA 2026, ito si Jeric Sasil ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:49 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Luzon, Visayas at Mindanao. Ang isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Ayan, ang dalawa sa talaga namang concern ng ating mga kababayan. Ang usapin sa sistema ng hustisya sa Pilipinas at syempre ang ating healthcare system. Hindi na talaga nawala yung pagtingin na sa Pilipinas yung hustisya para lang sa mayayaman. Hindi rin naman natin masisisi yung ating mga kababayan, 'di ba, na kapag ang sangkot sa mga krimen halimbawa ay may hirap, mabagal umusad yung proseso ng kanilang mga kaso. Tapos sa umpisa pa lang, 'di ba, nakabalandra ang mga mukha. Pero kapag mga kilala, ayan, kapag mga may sinabi sa lipunan, nakatakip, nakablur. Matagal ng issue. Actually, hindi lang ngayon. Matagal na talaga at hindi natin malaman kung bakit nga ba hindi nagbabago, Hindi nagbabago yung perception na yun. Kasi may mga tao rin naman kasi na nagpapatunay talaga. Ito pang isa sa healthcare system. Tama, may mensahe dito na sana. Teka sabi niya, si Ateng Teresita pala, tungkol pala ito doon sa report ni Tina. Sabi niya, ang dami kong narinig na hindi ko alam na ginagawa ng gobyerno. Ayan, kaya 'di ba sabi ko sa inyo na wag lang yung mga nababasa natin o napapanood natin sa balita, lang kasi yun, parte lang. Kung gusto nyo talagang malaman lahat, kailangan kasama ng research yan. Madali naman ang mag-research ngayon, sa panahon ngayon, internet, ayan, nandiyan ang internet, gamit na gamit. Pero make sure lang na tama yung mga impormasyon na nababasa ninyo. Lalo na dun sa mga, teka lang may nagsabi rin kasi dito, tungkol sa mga fake news. Alam nyo, kailangan talaga nating labanan yung fake news. Kasi may mga kababayan tayo, lalo na dun sa mga liblib na lugar pa, na talagang madali silang mapaniwala. Halimbawa, lalo na sa ngayon na mas-social media tayo, yung mga nakikita nila doon,
madalas ay napaniniwalaan, kaya mas maganda talaga na tama yung mga impormasyon sana na i-share sa social media, bagamat hindi na iiwasan na talagang mayroong mga fake news. Maynila, ito ang Pilipinas. Teka, bago ko basahin yung ilan pa sa inyong mga mensahe, narito ko ang mga mayroong special non-working day sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa July 31, dyan sa bayan ng San Vicente sa Palawan para sa kanilang Malagnang Festival. July 30 sa bayan ng Sudipen sa lalawigan ng La Union para sa kanilang founding anniversary celebration. Sa July 27 o bukas, ayan, sa bayan ng Glan sa Sarangani para sa kanilang founding anniversary. At sa, ayun. Tatlo lang pala yung nandito. Kasi last week na, no? Ng July, kalain mong sa darating na Sabado ay Agosto na. Napakabilis talaga ng panahon. Okay, pasadahan natin yung ilan sa inyong mga mensahe. Teka, unahin ko na yung mga na-screenshot natin kanina sa Facebook live streaming. Shoutout natin si Anthony Abrenica, Margarita Guevara, Alan Francisco, dyan sa may pagbati siya sa kanyang Mrs. Tin Laurente at Jade Francisco dyan sa Navotas. Shoutout rin kay Tristan Gulay, Ria Soto, kay Kuyang Willie Relador na nanonood sa atin dyan sa Gapan City. At advance happy birthday daw kay Kaloy Pascual. Si John Harupohop, Eli Galsote dyan sa Molino, Bacoor, Mel Fernando. Sabi niya makulimlim sa kanila sa Barangay Ipo Street, Bundukan, Bocaue, Bulacan. Nakikinig daw siya sa atin habang nag-aalmusal. Maraming salamat po. Si Margarita Guevara, Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan, Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales at Leo Havares nanonood sa atin dyan sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Delia Cato, shoutout daw po dyan sa Muntinlupa sa pamilya Cato. Maraming salamat po. Sabi ni ating Teresita, yung mahirap kasi walang pambayad na dekampanilyang lawyer tulad ng mayayaman. Maraming salamat, Evan Lang. Sabi ni ating Teresita, dami namang reklamo kay dating Secretary Herbosa, parang medyo maluho yata kaya maraming naiinis. Damay pa si Yusek Albert. Gusto ko pa naman magpaliwanag si Yusek Albert. Biglang huminto. Sabi ni Arnold Reyes, wala naman talagang selective na nangyayari dyan sa flood control na investigasyon. Nataon lang talaga na marami sa Duterte senators ang sabuat dahil nga simula yan ang problema noong panahon ni PRRD. Panawagan po sa mga kritiko ni PBBM, wag naman po nating isisi sa kanya ang nangyayaring kahirapan sa ating bayan. Purihin din naman po ang magagandang efforts. Tama yun dapat constructive tayo na hindi lahat na lang ay parang wala namang nagawa, Sabi nga purihin natin, 'di ba? I-acknowledge natin yung mga nagawa at yung mga kulang, yung mga hindi pa nagagawa, punahin. Tandaan po natin, walang ni isang naging pangulo ng bansa natin ang lumaban sa katiwalian, kundi siya lamang. Lahat nagsasabing mali ang komento. Ayan. Sabi ni Lima Bravo, puro lang salita, wala namang gawa.
Sabi ni Ohenso D, nakaraan lang binalita may mga di tinatanggap sa ospital dahil walang pera. May isa din na inilipat-lipat pa ng ospital dahil sa kakulangan sa kagamitan sa ospital. Sino daw lolokohin nyo? Okay, ayan, nako, oras na pala. Teka, nag-overtime na ako. Siyempre, lahat naman tayo ay gusto ring marinig yung mga sasabihin ng presidente bukas sa kanyang ikalimang SONA. Siyempre, aabangan rin natin, di ba? I-double check ni natin, tama ba yung kanyang mga babanggitin? Saka lang tayo pwedeng magkomentaryo. Saka lang tayo pwedeng pumuna. Diba kapag narinig natin na, sabi ni Presidente, ganito daw. Wala namang ganun eh. Diba? Kaya kayo ho ba? Susubaybay ho ba kayo? Makikinig ho ba kayo sa SONA ng Pangulo? O may panawagan ang pulisya dun sa mga lalahok sa rally o dun sa mga grupong magrarally? Ayan, bantayan lang daw ho yung inyong hanay. At sabi ng Malacanang ay igagalang ang karapatan sa pagpapahayag ng ating mga kababayan. Wag lang sanang wag na tayong magkaroon ng gulo, Pwede naman tayong magpahayag ng saloobin na mapayapa lang. Okay, at yan, subaybayan nyo ho ang special coverage ng DZRH bukas sa ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mensahe at sa mga tumutok sa atin ngayong umaga. Siyempre, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas sa susunod na linggo. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang